mga Amazonang babaylan at ang mutya ng agila. Ang babaylan ay isang salitang katawagan para sa katutubong Pilipinong manggagamot na karamihan ay mga kababaihan at pinuno ng pamayanan. Sa tradisyon ng mga Pilipino, isang tao na may kakayahang gumamot ng kaluluwa at katawan ng tao ay ang mga babaylan. Isang babaeng nagsisilbi sa pamayanan sa pamamagitan ng pagiging isang tagahilom ng mga mamamayan, tagapagtanggol ng karunungan at bilang pilosopo. Isang babaeng nagbibigay ng katatagan sa estrukturang panlipunan ng komunidad. Isang babaeng maaaring pumasok sa mundo ng mga espiritu o iba pang katayuan ng diwa at paglabas-masok na walang sagabal sa mundong ito. Isang babaeng may malawak na kaalaman sa pagpapagaling ng may sakit. Bilang karagdagan, isang taong namamagitan sa pamayanan at mga individual ang babaylan, at isa rin sa mga mismong nagsisilbi. Nararapat na tandaan sa bawat pag-aaral hinggil sa mga babaylan ang pagpipigil ng mga taga-Europa at Amerikano sa mga gawa at gawin ng mga manggagamot na ito noong kapanahunan ng kolonyalismo sa Pilipinas. Matapos ang himagsikang Pilipino noong 1896 hanggang 1898, katulong sa paglaban sa mga Kastila ang mga babaylan ng Diyos ng Buhawi. Kabilang sa kanilang mga pangunahing adhikain ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa relihiyon at pagbabago sa mga patakaran sa pagmamay-ari ng lupang sakahan na biktima ng pagkamkam ng mga Kastila. Kabilang na ang mga paring dayuhan. Sa kanilang mga lupain, ang karamihan sa mga tagasunod ng mga tradisyon ng babaylan. Sa isang liblib na malawak na kagubatan sa bahaging silangan ng Pilipinas ay may kastilyong nakatirik sa pusod ng kagubatan na kung saan puro kababaihan ang naninirahan. Sila ang mga Amazona na may dugong babaylan. Tahimik at matiwasay silang naninirahan at pangangaso ang kanilang pangunahing pangkabuhayan na pinamumunuan ng isang maharlikang babaylan na tinatawag nilang Imperatrice Amihan na tumatayong reyna. Ang mga Amazonang ito ay nagtataglay ng kakaibang karisma o alindog. Ngunit lubha silang mapanganib dahil sila ang mga babaeng mandirigma na handang lumaban hanggang kamatayan. Kung sino man ang lalaking manghas na pumasok sa kanilang sinasakupan ay pinapatawan nila ito ng parusang kamatayan. Dahil para sa kanila, ang mga lalaki ay salot at lason sa kanilang katauhan. Si Imperatrice Amihan ay sinasamba ng mga Amazonang mandirigma at mga babaylan bilang reyna at diyosa sa kanilang kastilyo na nagsisilbing kaharian. Mabagsik na reyna si Imperatrice Amihan dahil malupit itong pinuno. Kapag may Amazonang lumabag sa kanyang ipinapatupad na batas, ay pinapatawan niya ito ng matinding parusa, katulad ng paghataw ng latigo sa likod at pagputol ng isang daliri sa babaeng nagkasala. Noong mga nagdaang siglo ay magkakasamang namumuhay ang mga kababaihan at mga kalalakihan. Sa kababaihan ay pinamumunuan ito ng isang mataas na maharlikang babaylan na ninuno naman ni Imperatrice Amihan. Habang sa pangkat naman ng kalalakihan ay pinamumunuan ito ng isang dato, at ito ay si Raha Kalim. Si Raha Kalim ay anak ng dating hari na namumuno sa bahaging silangan ng Pilipinas. Ngunit nang mamatay ang ama nitong hari at ipinamana sa kanya ang trono, ay nagbago ang pamamalakad ng kaharian at naging malupit na hari si Raha Kalim. Naging mapanghas na hari si Raha Kalim at lahat ng magagandang babae ay kanyang ginagahasa at inaalipin sa kanyang malaking silid para gawing parausan. Ang hindi naman natitipuhan na babae ni Raha Kalim ay ginagawang alipin sa palasyo
at pinagmamalupitan ang mga ito. Hanggang dumating sa punto na nagawa ng hari ang pumatay ng kababaihan na lubos namang ikinagalit ng pinuno ng mga maharlikang babaylan. Dahil sa kalupitan ni Raha Kalim ay naghimagsik ang kababaihan na pinamumunuan ng reyna ng mga babaylan na nagtataglay ng itim na salamangka. Nagdeklara ng digmaan ng maharlikang babaylan para kalabanin ang dinastiya ni Raha Kalim. Itinipon ng pinuno ng mga babaylan ang lahat ng mga babaeng mandirigma para sa magaganap na digmaan, kabilang na ang mga salamangkerang babaylan na kayang tumawag ng mga masasamang espiritu. Isang malawakan at madugong digmaan ang naganap sa tarangkahan ng palasyo dahil nilusob na ito ng mga mandirigmang kababaihan kasama na ang mga makapangyarihang babaylan. Mga kawal, huwag ninyong hayaang makapasok sa tarangkahan ng mga babaylan. Patayin silang lahat at walang ititirang buhay. Pasigaw na utos ni Raha Kalim sa mga kawal habang nasa tuktok ito ng kastilyo. Wala namang nagawa ang mga kawal ng hari dahil malakas ang pangkat ng mga kababaihan, lalo na ang mga babaylan. Dumating na rin sa punto na ginamit ng ilang makapangyarihang babaylan ang kanilang itim na salamangka. Tinawag ng mga maharlikang babaylan ang mga itim na elemento at masasamang espiritu para tulungan silang gapihin ang kalaban. Halos bumaha ng sariwang dugo sa tarangkahan ng palasyo at marami na rin ang nasawi sa dalawang pangkat. Nagkalat na rin sa lupa ang mga pugot na ulo ng mga kawal ni Raha Kalim. Samantala, ang mga elemento at itim na espiritu ay pumapasok sa katawan ng mga kawal ng hari at kusa na lang silang namamatay dahil hinihigop ang kanilang enerhiya hanggang sa tuluyan silang bawian ng buhay. Tumagal ng isang araw ang naganap na digmaan na kung saan nasakop ng mga mandirigmang kababaihan at mga babaylan ang loob ng palasyo. Hindi na rin mabilang ang nasawi sa digmaan at halos kakaunti na lang ang kawal ni Raha Kalim. Nang makaakyat sa pinakamataas na kastilyo ang ilang mandirigmang babaylan kasama na ang kanilang pinunong maharlika, ay nadatnan nilang nakaupo sa trono si Raha Kalim habang nakapatong sa kanyang ulo ang korona, at nasa magkabilang gilid naman nito ang opisyal na kawal na kinabibilangan ng heneral. Hinarap ng mga mandirigmang babaylan ang heneral at nahihirapan silang talunin ito dahil magaling ang heneral sa paghawak ng espada. Ngunit natalo pa rin nila ang opisyal ng hari dahil gumamit ng itim na mahika ang mga maharlikang babaylan na kung saan ang hari na lang ang natitirang buhay sa loob ng palasyo. Dahil sa hindi naman marunong sa pakikipaglaban ang hari, ay wala siyang kalaban-laban sa mga mandirigmang babae na nasa kanyang harapan, na handa nang putulin ang kanyang ulo. Raha Kalim, kailangan mo nang bumaba sa trono. Hindi ka karapat-dapat na maging hari ng kastilyong ito. Wala kang kwentang hari. Isa kang basura na dapat nang sunugin. Matapang na wika ng pinuno ng maharlikang babaylan. Lapastangan babaylan, 10 ng iyong kasamahan. Paano mo nagawang pagsalitaan ng isang hari? Lumuhod ka ngayon din sa aking harapan at humingi ka ng kapatawaran. Hari? Ang lakas naman ng loob mo na tawagin ang iyong sarili na hari. Bakit ako luluhod sa harapan mo? Wala ka ng kapangyarihan dahil patay na ang mga kawal mo. Akmang magsasalita pa sana si Raha Kalim, ay mabilis na kumilos ang pinuno ng mga maharlikang babaylan at walang habas na tinagpas ang ulo ng hari. Tumilapon ang ulo ni Raha Kalim sa sahig at nalaglag ang suot itong korona sa gintong silya na kinauupuan nito. Kinuha ng pinuno ng mga maharlikang babaylan ang ulo ni Raha Kalim at tumungo ito sa labas ng balkonahe sa turi ng palasyo at sumigaw ng malakas na patay na ang hari.
Pagkatapos itinapon ang ulo sa tore, pababa ng palasyo, na kung saan naroon ang mga mandirigmang babae. Simula ng paslangin ng hari ay ang maharlikang babaylana ang umupo sa trono, at siya ang nagsisilbing reyna at nagpapatupad ng panibagong monarkiyang pansaligang batas. Siya na rin ang reynang konsorte bilang bagong mamumuno sa kaharian. Pinalaya ng mga mandirigmang Amazona ang mga babaeng nakabilanggo sa ilalim ng kastilyo, at karamihan sa mga nakabilanggo ay mga batang babae. Binago ng reyna ng mga babaylan ang batas ng palasyo at gumawa ng sariling adhikain na bawal na ang lalaki na pumasok sa kanilang sinasakupan kahit na mangangalakal o ito man ay tagapagtanghal. Lumipas ang ilang dekada na kung saan matanda na ang reyna ng mga babaylan, ay pumili ito ng panibagong mamumuno na kadugo niya, na isa ring maharlikang babaylan para ipasa ang korona. Sa pagdaan pa ng ilang dekada na kung saan lumalaki na ang mga bata at sanggol na babae na nakaligtas sa digmaan, na mga anak naman ng mga namatay na kawal ng hari, ay sinasanay sila para maging Amazonang mandirigma. Ang mga bata at sanggol na lalaki na naiwan sa palasyo at mga anak ng mga kawal ng hari ay itinapon nila sa malayo, dahil itinuturing nilang salot at lason ang mga kalalakihan sa palasyo. Sa paglipas pa ng mga panahon na kung saan siglo na ang nakalilipas, ay si Emperatriz Amihan ang kasalukuyang reyna ng mga Amazonang mandirigma at babaylan. Nasa lahi na rin ni Emperatriz Amihan ang dugong maharlikang babaylan. Sa kasalukuyang taon, Emperatriz Amihan, nakahanda na po ang mainit na tubig sa malaking batya at nailagay na rin ang mga talulot ng bulaklak. Maaari na po kayong maligo roon, mahal kong reyna. magalang na wika ng kanang kamay ni Emperatriz Amihan. Ganon ba, General Malaya? General, pakisabi sa mga taga-silbi na ipaghabi ako ng magandang malong gamit ang natatanging sinulit. Utos ni Emperatriz Amihan kay General Malaya. Si Malaya rin ang nagsisilbing tagapangasiwa ng Kastilyo at may dugo rin itong maharlikang babaylan. Masusunod po, Emperatriz Amihan. Sagot naman ng general at magiliw ng ngumiti. Ang malong din ang nagsisilbing pangunahing kasuotan ng mga Amazona, dahil iyon lang ang maaaring ipantapal nila sa hubad nilang katawan. Nang makaalis si Malaya, ay marahang tumayo sa pagkakahiga si Emperatriz Amihan upang tumungo sa malawak na batya na kanyang paliliguan. Gawa sa marmol ang nagsisilbing paliguan ng reyna, na kung saan nilalagyan ito ng mga mandirigmang Amazona ng mainit na tubig na galing sa bukal na malapit lang sa bulkan. Samantala, sa hangganan naman ng malawak na kagubatan na malapit naman sa tabing dagat, ay may dumaong na isang bangka na ginagamit sa pangangalakal. At sakay nito ang isang matipunong binatilyo na si Makisig. Mangangalakal ito ng mga pabango at seda sa iba't ibang panig ng pulo sa Pilipinas. Ang seda at pabango ang isa sa pangunahing produkto na kinagigiliwan ng mga kababaihan sa bawat lalawigan at nayon. Sa mga liblib na kapuluan na nagkakahalaga ang bawat habi ng tela ng isang panika, o mas kilala sa tawag na gold barter ring. Isa itong bilog na purong ginto na nagsisilbing salapi na may mataas na kalidad. Si Makisig ay hindi lang basta isang mangangalakal. Isa rin siyang binatang antingero at malawak ang kaisipan pagdating sa mga agimat at mga mutya. Maging sa panggagamot na minanapan niya sa kanyang abuelo na umampun sa kanya noong siya'y bata pa lamang. Natagpuan siya ng kanyang albularyong lolo na palutang-lutang noon sa baybaying dagat. Akala noon ng matanda ay patay na si Makisig. Ngunit nang kunin niya ito at isampa sa kanyang bangka, ay humihinga pala ito.
Simula nang lumaki si Makisig sa kalungan ng kanyang abuelo na hindi naman niya kadugo, ay itinuring niya ang matandang antingero at manggagamot na parang tunay niyang lolo. Lumaki siya na nakahiligan ang kinagawian ng kanyang lolo bilang tagapangalaga ng mga mutya at agimat. Natuto rin siyang maging magaling na manggagamot. Nagtatangan din ng mutya ng agila si Makisig na ipinamana naman sa kanya ng kanyang lolo na sagana sa dasal at orasyon. Marahang bumaba sa bangka si Makisig at idinaong niya ang kanyang bangka patungo sa unahan ng buhangin. Kinuha niya ang matibay na pisi at itinali niya sa puno para hindi tangayin ng alon ang kanyang bangka kapag tumaas ang tubig sa tabing dagat. At nang malaya niyang maidaong ang bangka na puno ng kalakal, ay ibinaling niya ang paningin sa malawak na isla. Napakalaki naman ang islang ito. Sana marami akong maibenta na kalakal dito. Tingin ko may malaking nayon dito sa gitna ng kagubatan. Wika ni Makisig sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang malawak na kagubatan dahil natatanaw niya ang tugatog ng kastilyo sa malayo. Ngunit hindi pa niya batid kung kastilyo nga ba ito o malaking gusali. Kinuha ni Makisig ang isang kwadradong bag na gawa sa manipis na tabla na kung saan naglalaman ito ng mga kalakal na mamahaling seed at pabango na inaangkat niya sa mayayamang Tsino sa kanilang lugar. Matapos mailagay sa magkabila ang balikat, ang tali ng kwadradong bag na gawa sa manipis na tabla ay isinuot niya ang abanikong sombrero at may nakasiksik na punyal sa kanyang bewang na bigay naman sa kanya ng kanyang lolo na minsan ang kumitil sa buhay ng isang halimaw. Nakasabit naman sa kanyang leeg ang pamanang mutya ng agila na matagal na niyang tinatangan simula noong siya'y bata pa. Marahan na naglakad si Makisig papasok sa malawak na kagubatan habang tirik na tirik ang haring araw. Samantala, matapos sabihan ni General Malaya ang tagasilbi sa kastilyo na gumawa ng natatanging malong para kay Emperatriz Amihan, ay lumabas ito sa palasyo patungo sa tarangkahan na kung saan may mga nakabantay na mga mandirigmang Amazona habang hawak ang kani-kanilang matatalim na espada. Magandang tanghali, General Malaya. Magkakasabay na wika ng mga tagabantay sa tarangkahan. Magandang tanghali din sa inyo. Tutungo muna ako sa kagubatan para mamitas ng bunga ng tagpo nagkagawing alak para sa ating mahal na reyna. Sambit ni General Malaya sa mga tagabantay ng tarangkahan. Ang tagpo o Cranberry Wild ay isang pangunahing prutas na ginagawang alak sa Pilipinas. General Malaya, bakit hindi nyo na lang utusan ang mga taga-silbi sa kastilyo para mamitas ng tagpo? At bakit kailangan ikaw pa ang gumawa? Usisang tanong ng isang mandirigmang Amazona. Abala sila sa paghahabi ng malong at ang iba naman nag-aasikaso sa kusina. Alam niyo naman nakakaunti lang ang taga-silbi sa palasyo dahil karamihan sa atin ay mga mandirigmang sundalo ng kaharian. Sagot naman ni General Malaya. Nahahati kasi sa 3 pangkat ang mga Amazona sa kaharian. May mga nakatalagang tagasilbi sa palasyo, mga mangangaso at mga mandirigma na magpoprotekta sa mga mananakop. Mag-isang tinahak ni General Malaya ang kagubatan sa labas ng palasyo na kung saan nababakuran ito ng matataas na pader na gawa sa adubing lupa. Nakasukbit din sa bewang ni General Malaya ang matalas niyang espada. Mapanganib din ang kagubatan dahil maraming mababangis na hayop at malalaking makamandag na ahas na nananahan sa pusod ng kakahuyan. Ngunit hindi naman natatakot ang babaeng general dahil magaling siya sa pakikipaglaban, lalo na't bihasa ito sa paggamit ng espada. Sa kabilang bahagi naman ng kagubatan ay marahang sinusuyod ni Makisig ang masukal na kakahuyan. Pasipol-sipol pa ito habang naglalakad at nakabaling ang paningin sa unahan. Lintik namang buhay ito. Gaano ba kalawak ang islang ito? Kanina pa ako naglalakad at wala man lang akong makitang kabayan.
Saan ba nakatirik ang nayon dito? Kahit ang dulo ng gusali na nakita ko ay hindi ko na mahagilap. Palatak ni Makisig sa kanyang sarili. Ngunit walang kaalam-alam ang binata na hindi dulo ng gusali ang kanyang nakita kanina, kundi isang kastilyo ng mga mandirigmang Amazona at mga babaylan, na kung saan hahamunin siya ng panahon sa malaking gulo ng pakikipagsapalaran. Lumipas ang ilang oras na paglalakad ni Makisig ay nakarating siya sa isang malawak na taniman ng mga prutas na tinatawag na tagpo sa pusod ng kagubatan. Namataan niya ang isang babae na tanging malong ang nagsisilbing kasuotan na nakapulupot sa katawan nito at may nakasukbit na mahabang espada sa bewang. At dahil sa walang kaalam-alam si Makisig, ay naisipan niyang lumapit sa babaeng Amazona na walang iba kundi si General Malaya. Agad namang naramdaman ng babaeng general ang presensya ng binata, dahilan para mapalingon ito sa kinasasadlakan ni Makisig. "Binibini, maaari bang magtanong?" Bungad na wika ni Makisig kay General Malaya na may ilang pulgada ang pagitan nilang dalawa. Imbis na sagutin ng babae ang tanong ng binata, ay espada ang naging tugon sa kanya. Dahil sa mabilis na hinugot ni General Malaya ang kanyang espada at walang habas na hinaribas ng kanyang espada ang estrangherong binata. Mabilis namang naiiwasan ni Makisig ang bawat pag-atake ni General Malaya dahil sa matalas ang kanyang paningin, lalo na't nagtatangan siya ng mutya ng agila. Ngunit walang tigil pa rin sa pagwawasiwas ng matalas na espada ang babaeng general at desididong patayin ang binata. "Binibini, ano bang problema mo? Balak mo ba akong patayin, ha? Pwede ba? Ibaba mo na ang hawak mong espada. Dahil hindi naman ako masamang tao." Sambit ni Makisig habang iniilagan nito ang bawat atake ni General Malaya. Subalit walang naging tugon ng babaeng general at patuloy pa rin itong inaatake ang binatang mangangalakal ng seda at pabango. "Binibini, sumusobra ka na, ha? Pag ako tinamaan ng espada mo, papatulan na talaga kita kahit na maganda ka." Wikang muli ni Makisig sa babaeng general.